Good morning, guys. Kumusta na kayong lahat, mga guys? Ayan, mag-breakfast muna tayo. At katatapos ko lang nag-ensayo. Nag-ensayo ko, no. Ayan, kasi nag-start na akong nag-diet, mga guys, dahil di ba nga, ang dami ko ng problema sa katawan. Tapos, tinawagan ako kahapon, nagulat ako, mga guys, dahil may problema daw pala sa aking sana ano lang yun. Sana ano lang yun, mga guys. Piles lang, hindi polyps. Kasi ang piles, hemorrhoids yun, mga guys. At pwede yun daw operahan. Tapos, pwede rin naman daw operahan ang polyps. Kaso lang, pag nag-ano na yun na polyps, colon cancer, yun mahirap. Magiging cancer. Kaya, Diyos ko, sana nga, files lang yun. Dahil sabi niya sa akin na huwag kang mag-alala, ano natin yan. Buti lang, mga kaibigan, kasi nandito ako sa UK dahil dito, wala akong magpa-check up, wala akong binabayaran, ganyan, free. Kaya laking pasalamat ko siguro kung sa Pilipinas ito, Diyos ko, consultation pa lang ng Dr. Fee, o kaya ang mahal na, kasi pag ginadala ko itong mga anak ko dati doon sa private St. Martin Hospital sa amin, ang binabayaran ko sa pa lang, doctor's fee pa lang, 1,000 na. Dito wala akong binabayaran. Kaya, mainam na lang at nandito ako dahil kahit papano, wala kaming gastos ba. Basta meron kang insurance. Kasi may insurance naman ang asawa ko kasi. Tapos, sabi niya sa akin na tatawagan daw ako after 2 weeks para i-confirm kung ano ba yung nandun o piles ba or polyps yung yung problema ko na nakita doon sa kasi may dugo daw na nakita kasi nung time na yon kasi mga guys, everyday kasi akong bloated. 'Di ba lagi kong sinasabi na na meron akong acid, na iwan ko kung gastritis, ganun. Kasi pag kumain lang ako ng konti, lalong-lalo na yung mga salad-salad na mahina kasi ang digestion ko, mga guys. Kaya yun ang dahilan. Kunting kain ko lang, lalo na yung mga salad, basta yung mga prutas na yung mahirap ma-digest, ang tagal mag-digest yung tiyan ko, kaya lagi akong yung parang ang tigas-tigas talaga ng tiyan ko. Tapos, nung time na kumuha ako ng sample ko, yung sample, talagang pinush ko kasi siguro doon nang galing yung blood. Dahil may hemorrhoids na talaga kasi ako, hemorrhoids. Ano ba yun? Hemorrhoids? May hemorrhoids na kasi ako dati dahil nung ipinanganak ko itong si little boy, nahirapan talaga akong magbawas dahil 5 days siguro nung bago ako nagbawas. Who's this? Is that Who's this watching? nothing? I'm just looking in the camera. I'm just telling thing about my result of my blood. My sample. My job sample. Job kasi ang sabi nila dito pag mayroon kang yung may injection, may mga ganyan, sabi nila job sample ganon. Ang hirap ko maintindihin yung mga English nila yung nila kasi yung accent nila ang bilis kasi nila magsalita. Kaya minsan na ako ba yung napapaganon na lang ako pag yung hindi ko maintindihan, tapos sabihin ko pardon. Imbis na excuse me, pardon. Ganon. Kaya kailangan daw manood ako lagi ng Iris, can you make it little bit low your phone, baby? Kailangan daw lagi akong manood ng news o kaya magbasa ng nila, yung newspaper. Doon ko daw makakatch up yung nila, yung accent.
Sabi nila, yun naman ang sabi nila. Yung mga Pilipina na dito na na matagal na. Para madali lang daw ako makaano ng accent nila. Pero ewan ko mga guys, I like it. It's my pet. 11 years na namin ng asawa ko pero hindi pa ako natuto talaga, hindi ko pa nakukuha yung ano niya, yung accent niya. Siguro talagang ganito na ako magsalita. Tapos pag nagsalita ako, yung very loud daw, sabi ng asawa ko, para daw ako naandun sa bundok pag may sinabi ako sa kanya na yung basta malakas ang boses ko, ganon. Anong gagawin ko? Ganon na ako eh. Hindi ko na yun babago. Kaya, sana nga okay ang lahat. Pero yung ano ko naman, yung blood sample ko naman, kinuhanan din ako nung Friday. Nag-okay naman na yung iron ko, yung hemoglobin. Okay na daw siya. Okay na daw. Wala na daw problema. Kaya, maraming salamat dahil sana ito ay kumbaga digestion problem lang para para wala namang problema ang tao, Diyos ko. Kaya todo diet na lang si Inday. Mahirap mang magkasakit mga guys. Dahil gusto ko pang magtrabaho para naman kahit paano makatulong naman din ako sa asawa ko. Sa mga pamilya ko, ganyan. Dahil nahihiya ako manghingi na sabihin ko na pahingi ng pera ibibigay ko dun sa pamilya ko, di ba? Mas maganda yung ako na lang ang magtatrabaho para ako na lang ang kusang magbigay sa pamilya ko, ganun. Rhubarb pa lang pangalan nito mga guys. Yan ang binili ng aking asawa kahapon para i-try ko siya dahil maganda daw ito sa digestion. Kaya naman kumain ako kagabi. Diyos ko, walang tigil na na pumunta ako sa CR. Pero hindi naman siya mga guys, pasintabi po sa mga kumakain ha. Hindi naman siya yung hindi naman ako nagda-diarrhea ganyan. Yung normal lang, parang nililinisan niya yung loob ng tiyan ko dahil Diyos ko, amakin mo ba naman mga guys, 5 araw hindi ako nagbawas, talaga as in. Hindi ako nagbawas. Kaya yung feeling ko ba, yung ang bigat ng tiyan ko, hindi ako komportable. Sa isang araw na hindi ako pumunta sa CR, hindi ako komportable. Yun ang sabi ko sa asawa ko, hindi ako komportable. Tapos, kagabi, 3 beses siguro ako pumunta sa CR. Nung bago kami matulog, tapos nung inaantok na ako, talagang gusto ko na matulog. Ay naku, nag-ano na naman, parang gusto ko na naman mag-CR. Ayun, nag-CR na naman ako. Tapos nung madaling araw, mga 3 o'clock, nag-CR na naman ako. Tapos ngayon na naman, katatapos ko na naman nag-CR. Kaya sabi ko, siguro naglilinis na yung tiyan ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, siguro ito din siguro ang isa. Kasi ang lasa nito mga guys, maasim. Parang mangga. Napakaasim niya. Ang asim. Pero karamihan ko itong nakikita noon sa mga alaga ko sa Qatar. Nakikita ko sa mga alaga ko yan sa Qatar dati sa nursery. Nung nagtatrabaho ako doon, sinasawsaw nila sa mayonnaise. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Thank you for watching. God bless. Mag-ingat kayong lahat.